Ito ay isang kwento patungkol sa isang bihag ng mga terorista. Alamin natin kung bakit nga ba nabigo ang unang hukbo sa pagsagip dito. Kung ano ang nakakabiglang desisyon ng bagong kapitan at kung ito ba ay nakatulong para makalaya ang bihag. Noong unang panahon, may sinagawang medical mission ang isang organisasyon sa isang tribo. Ito ay matatagpuan sa paanan ng bundok sa liblib na lugar ng isang bansa. Kasama dito ang isang doktor, mga ilang nurse at mga volunteers sa probinsya na iyon. Taon-taon itong ginagawa sa nasabing lugar para matulungan ang mga taong may sakit at malayo sa syudad. Maya-maya pa'y dumating doon ang isang grupo ng rebelde, mga terorista. Nanggulo sila at kinuha ang doktor. Ang doktor na si Myla, isa sa pinakasikat at pinakamagaling na doktor sa bansang iyon. Kinuha nila ito para maging kapalit sa nahuli nilang kasamahan, ang kanilang pinuno na si Commander Sammy. Pagkalipas ng ilang oras ay nalaman na ng gobyerno ang nangyaring ito. Hindi sila sang-ayon sa mungkahi ng mga rebelde na ito. Hindi pakakawalan ang pinunong terorista. Dahil sa paniniwalang mas marami ang mapeperwisyo kapag pinalaya ito. Kinaumagahan, pinatawag ng isang general ang mga piling sundalo at bumuo ng hukbo para ibahagi ang misyon, pagplanuhan at maghanda para sagipin ang bihag na doktor. Nung sumunod na araw, bago ang pananghalian, ay nilusob na ng hukbong ito ang isang kabundukan sa hilagang parte ng bansa, ang kuta ng mga rebelde. Dito naglalagi ang mga terorista kasama ang dinampot nilang sikat na doktor. Sa paglubog ng araw, bumalik sa kampo ang karamihan sa mga sundalong ito. Sundalo na lumusob, hatid ng mga sasakyang panghimpapawid na kanilang dala. Hindi nila nasagip ang bihag. Ayon sa mga bumalik na sundalo, napakarami ng mga rebelde. Malakas ang kanilang puwersa, kaya hindi nila kinaya. Nung sumunod na araw, nalaman ng general ang bagong kuta ng mga rebelde. Dahil na rin nasawi sa unang misyon ang kapitan at leader ng grupong kanyang unang pinasugod, tinatawag nito ang magiging bagong leader ng sikretong misyon, si Captain Navarro. Ang kapitan na may kakaibang estilo sa pagkikipagdigmaan at taong hindi marunong sumuko basta-basta sa kahit anong larangan. Pinatawag ng kapitan ang lahat ng mga sundalong napasama sa unang misyon. Sila ang gusto niyang makasama sa pangalawang paglusob. May mga iilan din naman na naidagdag, kapalit ng mga mangilan-ngilan na nasawi. Pagdating nila sa bagong kuta ng mga terorista, habang nagmamatsyag sa malayo, nakita ni Kapitan Navarro na nasa isang kwarto ang doktor. Nandoon ang kanilang pakay. Sa kanilang hudyat, lumusob ang hukbong kanyang binuo. Kagaya nung nauna, malakas ang puwersa ng mga terorista. Hindi kinakaya ng mga sundalo ang kalaban nilang grupo. Umatras silang lahat papunta sa lugar kung saan bumaba ang kanilang sasakyan. Ito ay habang hinahabol sila ng mga kalaban. Nung palapit na sila dito,
ilang metro na lang ang layo mula sa kanilang kinalalagyan, laking gulat nila nung biglang pinasabog ni Kapitan Navarro ang dala-dala nilang sasakyan, ang isang malaking military helicopter. Dahil dito, wala na silang ibang pagpipilian pa, maliban sa lumaban ng sabayan, maging matapang at maniwala sa angking kakayahan, dahil kung hindi, buhay nila ang magiging kabayaran. Hindi sila nagpatalo. Ginamit nila lahat ng mga baril, kanyon at mga granada na dala-dala nila. Patayan na kung patayan. Pagkalipas ng kalahating oras ng pagkikipaglaban mula sa sandaling yon, dumating ang isang grupo ng militar. Tinulungan sila ng mga ito. Ito ay hukbo na pinamumunuan ni Captain Narvaza. Panginoon, maraming salamat po sa pinadala mong tulong. Akala ko'y dito na ako malilibing. Wika ng isang sundalo. Ilang sandali pa'y sumuko na ang mga rebelde. Hindi nila kinaya ang puwersa at katapangan na pinakita ng mga sundalong ito. Ito ay sa tulong na rin ng grupo ni Kapitan Narvaza. Sa wakas, nasagip na rin nila ang pakay nilang bihag. Pagbalik nila sa kampo, naikwento ni Kapitan Narvaza na nakita nila ang napakalaking usok sa himpapawid nung pauwi na sana sila galing sa training. Kaya pinuntahan nila at binabaan. Ang nasabing usok ay galing sa sumabog na malaking helicopter. Tumayo at nagsalita ang isang sundalo. Ito ay kasama din sa unang paglusob. Tinanong nito ang pinunong kapitan, si Kapitan Navarro, kung bakit niya pinasabog ang dala-dala nilang sasakyan. Ito ang sagot ng kanyang leader. Dahil ang sasakyan na yon ang dahilan kung bakit madali kayong sumuko at umurong sa labanan. Dahil madali para sa inyo na isipin na sumakay na lang doon at umatras pabalik sa kampo sa mga panahon na nahihirapan at natatalo na kayo. Kaya hindi nyo maisip na mailabas ang inyong nakatagong angking galing dahil madali para sa inyo na isipin na sumakay na lang doon, dahilan para matalo kayo sa una nyong salpukan. Tama nga naman, pagkatapos sumabog ang kanilang sasakyan, lalo silang tumapang. Hinarap na walang takot ang mga kalaban at mag-isip ng mga kakaibang paraan, malagpasan lang ang nasabing labanan. Mga kaasenso, sa buhay, sa pag-abot ng mga goals o mga layunin mo, hindi mo kailangan ng plan B. Ang plano na sasagip sa iyo kapag nahihirapan ka sa plan A. Ang isang safety net na sasagip sa iyo sa bawat pagbagsak mo. Parang sa isang puno na hindi gaanong lalaki kung nasa loob lang ng iyong tahanan. Mas lalaki ito at titibay ng lubusan sa labas. Sa labas kung saan nakalantad siya sa napakainit na sikat ng araw at minsan sa malalakas na pagbuhos ng ulan at hampas ng hangin. Lalo ka palang lalakas at mag-grow kung hindi mo iniisip ang iyong proteksyon at seguridad. Naway marami kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Muli, ito ang iyong kasenso, Glenn Tenorio. Maraming salamat po.